Posibleng nangyayari rin ang ghost flood control project sa mga pinatatayong health centers ng Department of Health. Ito ay matapos na aminin ng Department of Health na meron pong mga proyekto ang kumpanya ng mag-asawang Diskaya sa naturang health centers na hindi pa rin natatapos pero bayad na. Ann Corvera sa balitang yan. Ibinunyag ni Health Secretary Ted Herbosa na may proyekto din sa Department of Health ang kumpanya na mag-asawang Diskaya na nabayaran na pero hindi pa natatapos. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni Herbosa na sinuri nila ang mga proyekto para sa mga health facilities matapos ibunyag ni Pangulong Bongbong Marcos ang listahan ng mga contractors ng mga ghost flood control projects. Isa sa mga natukoy nila ay ang health facility sa Zamboanga Region na ginawa ng St. Timothy, isa sa mga kumpanya ng mga Diskaya. So there's a similar modus po na nakita po ninyo? I had to inspect. So nakakita and to be fair, this is over 10 years. This is over 10 years. Itong sinasabi kong nakita ko, 2020. Okay. Sa 2020 so you're saying na there was a facility na merong contractor na bayaran siya kompleto pero wala pong nabuo na facility. Nabuo naman pero hindi tapos. Hindi tapos. Hindi tapos kaya hindi rin magamit, hindi rin mabigyan ng pero nabayaran. Yes, nabayaran. Kaya tanong ng mga senador, may nangyayari rin bang sabwatan sa pagitan ng ilang tauhan ng DOH sa DPWH at mga contractors kaya hindi tinatapos ang mga ipinapatayong health centers? Do you think may collusion dito kagaya ng DPWH na ilan sa mga opisyal ninyo maaari sa regional level, provincial level, may collusion, may sabwatan dun sa kontraktor para sa gawa ng mga projects na ito, Secretary? Yan po ang aking conclusion din kasi kung ang engineer na nag-inspect from our side binigyan siya ng clean bill na completed, mababayaran siya kasi hindi naman mai-issue kung hindi bibigyan ng inspection na clearance So, yun ang side ko na iimbestigahan ko. Bakit siya nabayaran kung hindi pa completed? Dapat yan progress billing po. Isiniwalat naman ni Senator Sherwin Gatchalian na batay sa nakuha nilang report sa Commission on Audit, aabot pa sa 11 billion pesos ang mga kontrata ng DOH na hindi pa natatapos. Sabi ni Herbosa na ayos naman daw ito pero hindi nila nakukuha ang value for money dahil delayed na natatapos ang mga proyekto. Iba-ibang mga projects yan. That's a total. Ang hinanap ko lang was primary care facilities in the LGU. So may projects din kami in the hospitals of DOH na buildings that are run and then there are also delays. Nafi-fix naman yan, some of those, especially COA reports, which is a year after. Naaayos din namin with negotiations. Usually, pick up yung arbitration na napapag-usapan and then dyan namin naaayos. Ang punto dito, Secretary, 11.5 billion pesos nakabinbin siya. Hindi natin magamit-gamit. Whether you go to pick up, arbitration, that will take a lot of time. Yes. So, because of, I would say, sama-sama nito, poor planning, lack of coordination, poor execution, na ipit yung 11.5 billion. So, ganito na lang, just submit to the committee yung details itong 11.5. Kasama na dito yung super health centers, kasama na dito yung iba-ibang facilities. But then again, ang punto ng mga senators is na ipit yung pondo natin worth 11.5 billion. Na-question naman ang DOH sa issue na mga hindi nagagamit ng mga health centers gaya ng natukoy sa pagdinig ng Kamara na abot sa 400 hanggang 600 na mga health facilities. Bilyong-bilyong piso ayon sa mga mambabatas ang nauubos at nasasayang pero hindi naman napapakinabangan. Pero depensa ng kalihim, kulang ang mga doktor at nurse na dapat ay pinupunan na ng mga local government units. Kami na nagpasweldo nung nurse, doktor, midwife at dinideploy dun sa municipality. Ito yung nangyari, no? I think this is one of the good things because we were funded in the GAA also of personnel na announced ni President Nunsona na for the first time, all municipalities have a doctor. Ito yun, kasi dati Dr. Todo Barrios program siya noong time ni Secretary. Tinuloy namin yun, nadagdagan ng nurse deployment, nadagdagan ng midwife, nadagdagan ng iba't ibang health. So ngayon it's now called the National Health Workforce Support System. This is for 4th class, 5th class, 6th class municipalities. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.